Pinatay nila ang dati kong pagkatao sa gabing iyon habang nagpapakasasa ang asawa ko at ang aking matalik na kaibigan. Sa perang kapalit ng aking buhay, inakala nilang tapos na ang lahat. Mali sila. Ang babaeng lumuluhod at nagmamakaawa ay matagal nang nalibing sa limot. Ang nagbalik ay isang inang handang sunugin ang impyernong ginawa nila. Leo, Selene, handa na ba kayong bayaran ang utang ninyo? Dahil sa pagkakataong ito, ang paniningil ko ay walang sukli. Bumalot sa buong kabahayan ang amoy ng nilulutong kare-kare. Ang paboritong ulam ni Leonardo tuwing sasapit ang anibersaryo ng aming kasal. Nakaupo ako sa sofa habang matiyagang tinatahi ang isang tastas na butones sa kanyang itim na Amerikana. Sa bawat tusok ng karayom, inihahabi ko rin ang aking mga pangarap para sa aming maliit na pamilya. 5 taon na kaming magkasama at sa wakas, dinidinig na ng Diyos ang aming panalangin sa pamamagitan ng sanggol na 3 buwan nang lumalaki sa aking sinapupunan. Hinaplos ko ang tela ng kanyang damit. Ninanamnam ang isiping isusuot niya ito mamayang gabi para sa aming simpleng selebrasyon. Napangiti ako ng mapait at matamis. Iniisip kung paano ko napagkasya ang natitirang budget para makabili ng mamahaling alak na gusto niya. Kahit na nangangahulugan niyon ng pagtitipid ko sa aking sariling mga bitamina. Nabasag ang katahimikan ng hapon hindi dahil sa isang malakas na ingay, kundi dahil sa isang pamilyar na halakhak na nagmula sa siwang ng pinto ng opisina ni Leo. Tumigil ang aking kamay sa paghila ng sinulid. Kilala ko ang tawang iyon. Iyon ang tawa ni Celine, ang kaisa-isang kaibigan na pinagkatiwalaan ko ng lahat ng aking hinaing tungkol sa buhay may asawa. Akala ko ay umuwi na siya kanina matapos kaming magkape, ngunit naroon pa rin pala siya sa loob ng silid na ipinagbabawal sa akin ng asawa ko kapag siya ay nagtatrabaho. Dahan-dahan akong tumayo, bitbit pa rin ang Amerikana at ang karayom na nakatusok sa tela. Ang aking mga hakbang ay mabibigat, ngunit walang nilikhang ingay sa makintab na sahig na kahoy. Habang papalapit ako, ang mga boses sa loob ay naging malinaw at matalim, tila mga patalim na humihiwa sa hangin. "Huwag kang mag-alala, babe." Narinig kong wika ni Leo sa tono ng boses na hindi ko pa kailanman narinig. Malamig, mapanukso, at punong-puno ng pagmamalaki. Ang pirma na lang ng tangang yon ang kailangan ko. Kapag naayos na ang policy, ang aksidente na lang ang hinihintay natin. Ang pera mula sa insurance niya ay sapat na para makapagsimula tayo ng bagong buhay sa States, malayo sa mabahong bahay na ito at sa nanay kong baldado. Naramdaman ko ang isang matinding tusok sa aking daliri. Sa sobrang gulat, nadiinan ko ang karayom ng hindi ko namamalayan. Isang butil ng dugo ang lumitaw at dahan-dahang kumalat sa puting sinulid. Ngunit wala akong naramdamang sakit. Ang tanging naramdaman ko ay ang pagguho ng mundo sa ilalim ng aking mga paa. Ang asawa ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng bawat sandali ng aking paghinga, ay nagpaplano ng aking kamatayan habang ako ay nagpapakahirap na tahi ng kanyang damit. Sumagot si Celine at ang kanyang boses ay parang asidong tumunaw sa natitira kong pag-asa. "Siguraduhin mo lang na malinis ang trabaho, Leo. Ayaw kong mag-alaga ng anak ng iba kung sakaling mabuhay ang bata." Nakakadiri. Bumagsak ang Amerikana mula sa aking nanginginig na mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak nito ay tila napakalakas sa aking pandinig, ngunit hindi iyon sapat para patahimikin ang dagundong ng aking puso na tila ba binabayo ng libo-libong martilyo. Sa sandaling iyon, napadako ang aking paningin sa isang papel na nakalapag sa mesa sa may pasilyo malapit sa pinto ng opisina. Nakalagay doon ang mga salitang life insurance policy at sa ilalim nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ko bilang insured at si Leonardo Vergara bilang solong beneficiary. Akala ko, nung nakaraan ay mga papeles iyon para sa titulo ng lupa na isasanla namin para sa negosyo.
Iyon pala ay kontrata ng aking katapusan. Biglang bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa loob ay tumama sa aking muka na naglantad sa aking pagkabigla at pagkadurog. Nakatayo doon si Leo. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa baywang ni Celine. Nang magtama ang aming mga mata, inaasahan kong makikita ko ang takot o ang hiya sa kanyang mukha. Inaasahan kong magpapaliwanag siya, magsisinungaling o luluhod para humingi ng tawad. Ngunit nagkamali ako. Isang nangiti ang gumuhit sa mga labi ni Leo. Isang nangiti na hindi ko nakilala sa loob ng 5 taon. Ito ay nangiti ng isang lobo na natagpuan na ang kanyang kordero. Tinanggal niya ang kanyang pagkakayakap kay Selene at humakbang palapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng pagmamahal. Tanging ang malamig na kislap ng isang mamamatay tao ang naroon. Namataan ko si Celine sa likuran niya. Inaayos ang gusot sa kanyang blusa habang nakatingin sa akin ng may halong awa at pangungutya. Para bang sinasabi ng kanyang mga mata na matagal na akong talo sa larong ito na hindi ko naman alam na sinasalihan ko pala. Automatikong napahawak ako sa aking tiyan. Isang mainit at protektibong damdamin ang sumiklab sa gitna ng aking takot. Hindi para sa akin, kundi para sa sanggol na walang kamuwang-muwang. Paatras akong humakbang. Ang aking mga binti ay tila gawa sa tingga, habang ang aking isipan ay nagpupumilit na iproseso ang katotohanang nasa harapan ko. Bakit ang tahimik ng bahay? Nasaan si Mama Pilar? Ang kwarto ng aking biyenan ay nasa dulo lamang ng pasilyo. Imposibleng hindi niya naririnig ang boses ng kanyang anak o ang presensya ng ibang babae sa pamamahay na ito. Ang katahimikan mula sa kanyang silid ay mas nakabibingi kaysa sa kataksilan ni Leo. Alam ba niya? Kasabwat ba siya? Mayumi, ang lambing sa boses ni Leo ay nagpatayo ng aking mga balahibo. Dati, ang boses na yon ang aking pahinga. Ngunit ngayon, ito na ang tunog ng aking bangungot. Huwag kang lalapit. Ang boses ko ay garalgal at halos hindi lumabas sa aking lalamunan. Nais kong sumigaw, nais kong magwala, pero ang sakit ay masyadong malalim para maging tunog. Ang tanging nagawa ko ay ang tumitig sa lalaking minahal ko nang higit sa aking sarili, na ngayon ay tila isang estranghero na may hawak na punyal. Mas lalo siyang lumapit. Ang kanyang anino ay tumakip sa akin. Mabilis niyang hinablot ang aking pulso. Ang kanyang mahigpit na hawak ay nagpadama sa akin na ako ay isa na lamang bagay na pagmamay-ari niya. Isang kagamitan na tapos na ang silbi. Inilapit niya ang kanyang mukha sa aking tainga at naamoy ko ang pabango ni Selene na kumapit sa kanyang balat. Ang parehong pabango na iniregalo ko kay Celine noong nakaraang Pasko. Masyado kang mausisa, mahal ko, bulong niya, at ang bawat salita ay parang yelong tumutusok sa aking utak. Sayang. Gusto sana kitang bigyan ng huling masarap na hapunan bago ka umalis, pero mukhang hindi ka na makakapaghintay sa iyong kapalaran. Ang inaasahan kong pagsabog ng galit o paliwanag ay hindi nagmula sa mga labi ni Leo, kundi sa pagbukas ng pinto sa dulo ng pasilyo. Iniluwan nito ang aking biyenan, si Doña Pilar, ang babaeng inalagaan ko na parang tunay na ina. Ang babaeng pinagsilbihan ko ng higit pa sa aking sarili ay nakatayo ngayon sa may hamba ng pinto. Ngunit sa halip na awa o tulong ang makita ko sa kanyang mga mata, isang nag-aapoy na puot ang sumalubong sa akin. Isang lumang maleta ang ibinalibag niya sa aking paanan. Lumikha ang pagbagsak nito ng mabigat at mapurol na tunog sa sahig, kasabay ng pagkalat ng ilang piraso ng aking mga lumang damit na tila basahan sa paningin nila. Lumayas ka sa pamamahay ko. Ang nanginginig ngunit matalim na sigaw ni Doña Pilar ay parang kidlat na tumapos sa katahimikan ng bahay. Hihintayin mo pa bang matuluyan ako sa laso na inilalagay mo sa pagkain ko? Akala mo ba hindi ko alam
Gusto mong mamatay ako para masolo ninyo ang bahay na ito. Napaatras ako, hindi dahil sa takot, kundi sa tindi ng sakit na dulot ng kanyang paratang. Ang mga gabing nagpupuyat ako para masahihin ang kanyang namamagang mga binti. Ang pagtitiyaga kong lutuin, ang lugaw na tanging kaya niyang lunukin, ang paglilinis ko ng kanyang dumi kapag hindi niya na kayang bumangon. Lahat ng iyon ay binalewala at pinalitan ng isang kasinungalingan. Tumingin ako kay Leo, umaasang ipagtatanggol niya ako sa kanyang ina. Ngunit nakita ko ang palihim na kindat niya kay Celine. Planado ang lahat, ang lason, ang akusasyon, ang pagtataboy. Ito ay isang dulang sila ang sumulat at ako ang biktima. Mama Pilar, hindi po totoo yan. Ang aking boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Alam niyo pong mahal ko kayo. Si Leo po. Si Leo at si Celine ang may... Hindi ko na natapos ang aking pangungusap. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Ang init nito ay kumalat sa aking mukha. Ngunit mas masakit ang pagkadurog ng aking dignidad. Ito ang unang pagkakataon na sinaktan ako ni Leo ng pisikal. Ang kanyang kamay, na dati nangakong paprotekta sa akin, ay siya ngayong nagpadugo sa gilid ng aking labi. "You're crazy, Mayumi." Ang sigaw ni Celine, na ngayon ay nakakapit sa braso ni Leo at umaakting na parang isang takot na bata. Look at her, Leo. Nakakatakot ang tingin niya. Baka kung ano pa ang gawin niya sa atin at kay Mama Pilar. Dalhin mo na siya sa labas bago pa siya makapanakit. Hindi ako baliw, ang sigaw ko. Ngunit ang boses ko ay tinatalo ng ingay ng malakas na ulan na nagsimula ng bumuhos sa labas. Tila nakikiramay sa bagyong nagaganap sa loob ng aking puso at tahanan. Walang salitang namutawi sa bibig ni Leo. Hinawakan niya ako sa braso. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa aking balat at kinaladkad ako patungo sa pinto. Nagpupumiglas ako, hindi para manatili sa bahay na yon, kundi para makuha ang kahit anong gamit para sa aking sanggol. Ngunit mas malakas siya. Sa bawat hakbang na palayo sa sentro ng bahay, nararamdaman ko ang pagkaputol ng bawat hibla ng pag-asa na mayroon ako. Nang marating namin ang gate, itinulak niya ako palabas nang walang pag-aalinlangan. Napaluhod ako sa sementadong kalsada, ang aking mga tuhod ay kumiskis sa magaspang na bato. Ang malamig na ulan ay agad na bumalot sa aking katawan, humahalo sa mainit na luhang dumadaloy sa aking mga mata. Padabog na isinara ni Leo ang bakal na gate. Ang tunog ng pagsara nito ay tila ang huling hatol sa aking kapalaran. Sa siwang ng rehas, nakita ko silang tatlo. Si Leo, na inaakbayan si Celine, at si Doña Pilar na nakadungaw sa bintana na may ngiting tagumpay. Tila ba ako ay isang basurang inilabas para hakutin ng truck, hindi ang asawang nagmahal at ang inang nag-aruga. "Wala ka nang babalikan dito, Mayumi," ang huling sinabi ni Leo bago siya tumalikod at naglakad pabalik sa init at liwanag ng bahay na dati ay akin din. Naiwan akong mag-isa sa dilim. Ang ulan ay mas lalong lumakas. Ang bawat patak ay parang karayom sa aking balat. Nanginginig kong inabot ang mga nagkalat na gamit mula sa maletang itinapon ni Mama Pilar. Mga lumang damit, ilang piraso ng papel, at mga personal na gamit na walang halaga para sa kanila. Habang kinakapa ko ang putikang kalsada, nahagip ng aking kamay ang isang maliit na bagay. Inangat ko ito at inilapit sa aking muka sa kabila ng dilim at ulan. Isa itong munting sapatos ng sanggol, kulay asul, gawa sa malambot na tela. Ito ang unang gamit na binili ko noong nalaman kong buntis ako. Mahigpit ko itong niyakap sa aking dibdib. Tila ba ito ang tanging angkla na pumipigil sa akin na tangay ng agos ng kawalan. "Anak, paumanhin. Ang bulong ko sa hangin. Patawarin mo si Mama kung wala siyang maibigay na bubong sa iyo ngayong gabi." Pilit akong tumayo.
Ang aking katawan ay nanlalambot sa gutom at pagod. Wala akong pupuntahan, wala akong pera. Ang tanging dala ko ay ang batang nasa sinapupunan ko at ang puot na nagsisimula nang sumibol sa aking dibdib. Sa di kalayuan, napansin ko ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa ilalim ng puno ng acacia. Ang makina nito ay umaandar. Nagbubuga ng puting usok na humahalo sa ulan. Hindi ko maaninag kung sino ang nasa loob dahil sa dilim ng tint ng salamin. Ngunit pakiramdam ko ay may mga matang nakatingin sa akin. Nagmamasid sa bawat pagdurusa ko. Humakbang ako palayo. Ang aking paningin ay nagsisimula ng manlabo. Ang lamig ay tumatagos na hanggang sa aking buto. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang pagbigat ng aking tiyan. At bigla, mula sa kurbada ng kalsada, isang nakahihilong liwanag ang sumilaw sa akin. Dalawang malalaking headlights ng isang humaharurot na truck ang mabilis na papalapit. Sinubukan kong humakbang pero ang aking mga paa ay tila nakadikit sa putik. Ang busina ng sasakyan ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man ako tuluyang lamunin ng kadiliman, ang huli kong naramdaman ay ang pagbagsak ng aking katawan sa matigas na kalsada at ang mainit na likidong dumaloy sa aking mga hita. Ang munting sapatos na asul ay dahan-dahang dumulas mula sa aking mga daliri na anod ng tubig ulan palayo sa akin, habang ang mundo ay tuluyang naglaho sa aking paningin. Isang pares ng maputik na sapatos ang inilapag ng pulis sa ibabaw ng makintab na mahogany table ni Leonardo. Ito ang sapatos na suot ko nung gabing iyon. Ang sapatos na halos hindi ko na maigalaw sa bigat ng ulan at putik. Nakayuko si Leo. Ang kanyang mga balikat ay yumuyugyog. Tila ba siya ay humahagulgol sa matinding pighati. Ngunit kung titingnang mabuti, ang kanyang mga kamay na nakatakip sa kanyang mukha ay hindi nagpapahid ng luha, kundi nagtatago ng isang ngangiting matagal na niyang pinipigil. Ayon sa ulat ng mga awtoridad, natagpuan ang aking pitaka at ang sapatos sa pampang ng Ilog Pasig, ngunit ang aking katawan ay tinangay na ng malakas na agos. Para kay Leo, ito na ang pinakamagandang balita. Ang problema ay nalutas nang hindi niya kailangang dumihan ang kanyang sariling mga kamay. Sa araw ng aking burol, nagsuot ng itim na bestida si Celine na sadya yatang pinili upang ipakita ang hugis ng kanyang katawan sa halip na magpakita ng respeto sa patay. Nakatayo siya sa tabi ni Leo, hinahaplos ang likod nito habang tinatanggap nila ang pakikiramay ng mga bisita. Ang hangin ay puno ng bulong-bulungan at amoy ng mga bulaklak na pilit na tinatakpan ng baho ng kanilang pagkukunwari. Isang saradong kabaong ang nasa gitna. Walang laman kundi mga bato at hangin. Ngunit sapat na ito upang paniwalain ang lahat na si Mayumi Alcaraz ay wala na. Umiyak si Mama Pilar sa isang sulok. Marahil ay dahil sa takot sa multo o sa guilt. Ngunit ang kanyang mga luha ay huli na at walang silbi. Sa mga mata ng mundo, ako ay isang trahedya. Sa mga mata ng aking asawa, ako ay isang malaking halaga ng pera na malapit na niyang makuha. Ngunit ang katotohanan ay malayo sa kanilang inaakala. Ang unang naramdaman ko ay hindi ang init ng impyerno o ang liwanag ng langit, kundi ang masakit na tusok ng karayom sa aking braso at ang maasim na amoy ng gamot na pumatay sa aking pangamoy. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Isang puting kisame ang sumalubong sa akin, kasabay ng mainip na ritmo ng isang makina sa aking tabi na sumasabay sa bawat pintig ng aking puso. Buhay ako. Napahawak ako agad sa aking tiyan. Ang takot ay bumalot sa aking buong pagkatao nang mas mabilis pa sa pagdaloy ng dugo sa aking ugat. Ang baby ko. Nasaan ang anak ko? Sinubukan kong bumangon, ngunit ang aking katawan ay parang binugbog ng 1,000 beses. Napadaing ako sa sakit at ang tunog ng aking ungol ay bumasag
Sa katahimikan ng kwarto, "Huwag kang gumalaw, Mayumi." Isang pamilyar na boses ang nanggaling sa madilim na sulok ng silid. Mula sa anino ay lumabas ang isang lalaking nakasuot ng simpleng polo shirt. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bahid ng ngiti. Si Attorney Rafael Ibarra, ang abogado na tinulungan ko noong ako ay sekretarya pa lamang, noong siya ay nagsisimula pa lang at walang pumapansin sa kanya. "Attorney, ang anak ko." Ang aking boses ay paos at halos hindi marinig. "Sabihin mo sa akin, buhay siya." Tumango siya ng dahan-dahan at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagluwag ng tinik sa aking dibdib. "Kumapit ka ng mahigpit, Mayumi. Muntik na kayong mawala pareho. Kung hindi ako nakasunod sa iyo noong gabing iyon at nahila ka bago ka tuluyang mahagip ng truck, wala na tayong pinag-uusapan ngayon." Napapikit ako. Inaalala ang nakakasilaw na liwanag ng truck at ang huling imahe ng aking asawa na nagsasara ng gate. Sinundan niya ako? Alam niya? Bakit? Ang tanong ko, habang ang mga luha ay nagsisimulang tumulo sa gilid ng aking mga mata. Bakit mo ako iniligtas? Wala na akong bayad sa iyo, Raf. Wala na akong natira. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, lumapit siya sa mesa at kinuha ang isang mangkok na umuusok pa. Ang amoy ng luya at manok ay pumuno sa silid. Arroz caldo. Pagkain ng may sakit. Pagkain ng mga nangangailangan ng kalinga. Umupo siya sa tabi ng aking kama at hinalo ito ng dahan-dahan. Akala nila, patay ka na. Ang sabi niya sa mababang boses, tila ba ayaw niyang marinig ng mga pader ang aming sikreto. Nagpalabas na sila ng death certificate. Ang burol mo ay tapos na. Para kay Leo at sa pamilya niya, isa ka na lamang nakaraan na malapit ng maging pera. Napatigil ako sa paghinga. Patay na ako. Sa mata ng batas, sa mata ng lipunan, si Mayumi Alcaraz ay wala na. Ang sakit ng katotohanan yon ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang realization. Kung patay na ako, hindi na nila ako pwedeng saktan pa. Kung patay na ako, hindi na nila ako hahanapin. Inilapit ni Rafael ang kutsara sa aking bibig. "Kumain ka, hindi para sa iyo, kundi para sa batang ipinaglaban mong mabuhay. Kailangan mong magpalakas. Dahil hindi mo mababawi ang hustisya kung ikaw ay mahina at nagmamakaawa." Tinanggap ko ang pagkain. Ang init nito ay gumuhit sa aking lalamunan. Tumutunaw sa lamig na ilang araw nang nakabara sa aking dibdib. Sa bawat subo, nararamdaman ko ang pagbabalik ng kaunting lakas. Hindi ito lakas ng katawan lamang, kundi lakas ng isang desisyon. Matapos kumain, pinilit kong tumayo at maglakad patungo sa maliit na banyo ng silid. Inalalayan ako ni Rafael hanggang sa pintuan, ngunit hinayaan niya akong pumasok mag-isa. Humarap ako sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay halos hindi ko makilala. Maputla, may mga pasa sa braso, at ang kanyang mahabang buhok ay gulo-gulo at walang buhay. Siya si Mayumi, ang martir na asawa, ang tangang manugang, ang babaeng naniwala na ang pag-ibig ay sapat na para baguhin ang isang halimaw. Tinitigan ko ang aking sarili hanggang sa maging malinaw ang lahat. Ang babaeng yon ay kailangan ng mamatay ng tuluyan. Hindi siya pwedeng mabuhay kung gusto kong iligtas ang anak ko. Nakita ko ang isang pares ng gunting sa ibabaw ng lababo. Nanginginig ang aking mga kamay nang abutin ko ito. Ang lamig ng bakal sa aking palad ay nagbigay sa akin ng kakaibang tapang. Hinawakan ko ang isang makapal na hibla ng aking mahabang buhok. Ang buhok na gustong-gustong suklayin ni Leo noon kapag humihingi siya ng pera o pabor. "Pinatay ninyo ako," bulong ko sa aking refleksyon. "Pwes, ibibigay ko sa inyo ang gusto ninyo." Inilagay ko ang gunting sa aking buhok. Sa isang mariing pagsara ng talim, narinig ko ang tunog ng pagputol ng mga hibla. Ang mahabang itim na buhok ay nahulog sa puting tiles ng sahig.
Tila mga patay na ahas na kumalas sa aking ulo. Sunod-sunod na gupit. Bawat pagbagsak ng buhok ay pagbitaw sa isang alaala. Pagbitaw sa pagiging sunod-sunuran. Pagbitaw sa pagmamahal na naging lason. Nang matapos ako, ang babaeng nasa salamin ay iba na. Maikli ang buhok, matalim ang mata, at wala nang bakas ng luha. Wala na si Mayumi Alcaraz. Ang natira na lamang ay isang inang handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Hindi sa isang iglap nagbago ang ikot ng mundo. Ito ay dahan-dahan, masakit at malamig, tulad ng paggapang ng hamog sa madaling araw. Sa loob ng 3 taon, sinubok ng tadhana kung hanggang saan ang kaya kong tiisin. Ang Mayumi na dating takot, madumihan ng kamay, ay namatay na noong gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ang ipinalit ay isang babaeng ang mga palad ay naging magaspang sa pagkayod at ang puso ay naging kasing tigas ng bakal na kailangang dumaan sa apoy upang tumibay. Naalala ko pa ang mga unang gabi sa maliit na paupahang kwarto na nahanap ni Rafael para sa akin sa probinsya. Ang dingding ay gawa sa manipis na plywood at ang bubong ay tumutulog kapag umuulan, na tila ba nakikiiyak ang langit sa aking kalagayan. Habang tulog ang aking sanggol sa isang improbisadong duyan, ako naman ay nagbababad sa pag-aaral ng mga dokumento at negosyo sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng bombilya. Sa umaga, nagbebenta ako ng kakanin at ulam na ako mismo ang nagluto, gamit ang mga recipe ng aking lola na dati ay minamaliit lang ni Leo. Ang bawat pisong kinikita ko ay may halong pawis at luha, ngunit ito ay marangal. Ito ay akin. Walang halong dugo o panloloko, hindi tulad ng yaman na ninakaw nila sa akin. Samantala, sa bahay na dati kong tinawag na tahanan, ang karangyaan ay unti-unti nang nabubulok. Ang sikat ng araw ay pilit na tumatagos sa maruruming bintana ng mansyon ng mga Vergara. Ang mga kurtinang dati ay puti at malinis. Noong ako pa ang nag-aasikaso, ay ngayon ay naninilaw na sa alikabok at usok ng sigarilyo. Sa sala, nakaupo si Doña Pilar sa kanyang silyang degulong. Ang kanyang katawan ay bumigay na sa stroke 1 taon matapos akong mawala. Ang babaeng dati ay matikas at puno ng utos ay ngayon ay nakadepende na sa awa ng iba. Awa na hindi niya matagpuan sa loob ng pamamahay na yon. Sa harap niya ay nakalapag ang isang mangkok ng lugaw na matagal nang lumamig. Walang nag-abalang magsubo sa kanya. Ang kanyang mga mata, na dati ay nanlilisik sa akin, ay ngayon ay puno ng luha at pagsisisi habang nakatingin sa isang lumang litrato sa dingding. Ang aming larawan noong kasal ni Leo, kung saan nakatayo ako sa likod niya, nakangiti habang inaayos ang kanyang paypay. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sumigaw, ngunit ang kanyang bibig ay piniit na ng kanyang karamdaman. Ang tanging nagagawa niya ay ang maghintay. Manang, where is my juice? Ang boses ni Celine ay dumagundong mula sa ikalawang palapag, basag at irritable. Ilang sandali pa, bumaba si Celine habang hila-hila ang kanyang seda na robe. Ang kanyang mukha ay maga, tanda ng magdamag na pag-inom o pag-iyak. At ang kanyang kagandahan ay unti-unti nang nilalamon ng stress at kawalan ng kontento. Wala na ang kislap ng tagumpay na nakita ko noong libing ko. Ang natira ay isang babaeng pagod na sa pagpapanggap. Padabog niyang inilapag ang kanyang mamahaling bag sa sofa, muntik nang matamaan ang braso ni Doña Pilar. Napatingin siya sa matanda nang may pandidiri. My God, Mama Pilar, ang baho na ng lugaw mo, hindi mo pa ginagalaw. You know we can't afford another nurse dahil sa mga gamot mo. Pwede ba? Makisama ka naman. Inirapan ni Celine ang matanda bago siya sumigaw muli sa katulong upang ipalinis ang mesa. Walang nagawa si Doña Pilar kundi ang ipikit ang kanyang mga mata. Hinahayaan ang isang butil ng luha
na dumaloy sa kanyang kulubot na pisngi. Sa dilim ng kanyang isipan, naaalala niya ang haplos ng mga kamay ni Mayumi, magaang, mapag-aruga, at puno ng respeto. Naalala niya kung paano hipan ni Mayumi ang mainit na sabaw bago isubo sa kanya. Ngayon, ang kapalit ng kanyang kalupitan ay ang lamig ng pag-iisa sa sarili niyang pamamahay. Sa kabilang banda, sa loob ng dating maaliwalas na opisina, nakaupo si Leo sa gitna ng nagtataasang tumpok ng mga sulat. Hindi mga love letter o kontrata ng tagumpay ang mga yon, kundi mga notice of disconnection at demand letter mula sa bangko. Ang pera mula sa insurance, ang halagang pumatay sa kanyang asawa at anak, ay naubos na parang usok. Ang mga maluhong bakasyon, ang pagsusugal sa kasino, at ang walang katapusang shopping spree ni Celine ay sumaid sa kaban ng kanilang ninakaw na yaman. Mariing hinilot ni Leo ang kanyang sentido habang nakatitig sa screen ng kanyang laptop. Ang graph ng kita ng kumpanya ay pabulusok, tila isang guhit ng kanyang papalapit na katapusan. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng investor, kung hindi, mawawala ang lahat. Ang bahay, ang kumpanya, at ang natitirang hibla ng kanyang dignidad. Ang matinis na tunog ng telepono sa kanyang mesa ay bumasag sa bigat ng katahimikan. Napatalon si Leo sa gulat bago niya nanginginig na inabot ang receiver. Hello! Vergara speaking. Ang boses niya ay pinilit niyang patatagin. Bagaman ang kanyang dibdib ay kumakabog sa kaba. Mr. Vergara, ang boses sa kabilang linya ay formal at professional. Ito ay tumatawag mula sa opisina ng Solstice Capital. Natanggap ng aming CEO ang inyong proposal para sa partnership. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Ang Solstice Capital ay isang bagong player sa industriya, kilala sa agresibong pagbili ng mga naluluging kumpanya at pagpapalago nito. Ito na ang himalang hinihintay niya. Yes, I'm listening. Mabilis niyang sagot, halos mabulol sa pagmamadali. Available ako anytime. Kailan pwedeng makipag-meeting sa CEO ninyo? May sandaling katahimikan sa kabilang linya. Tila ba tinatantiya siya ng kausap? Narinig ni Leo ang tunog ng paglipat ng pahina ng papel at ang mahinang bulungan sa background. Interesado ang aming boss na makipagkita sa inyo ng personal, Mr. Vergara. Isang dinner meeting bukas ng gabi sa Casa de Memoria. Casa de Memoria. Napalunok si Leo. Iyon ang paboritong restaurant ni Mayumi. Doon sila nagdiwang ng kanilang unang anibersaryo noong mga panahong nagpapanggap pa siyang mabuting asawa. Isang kilabot ang gumapang sa kanyang batok, ngunit mabilis niya itong ipinagpag. Coincidence lang ito. Ang mahalaga ay ang pera. That would be perfect, sagot niya, habang ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo. Sino ang hahanapin ko? Sino ang CEO ninyo? Miss Maya, ang sagot ng sekretarya. Miss Maya de la Torre, Maya. Ang pangalan ay lumikha ng isang kakaibang alon sa kanyang memorya, ngunit masyadong common ang pangalang iyon para maghinala siya. Maraming Maya sa mundo. Ang mahalaga, ang Maya na ito ay mayaman at handang sumalba sa kanya. Makakarating ako, wika ni Leo, at ibinaba ang telepono nang may panibagong pag-asa. Hindi niya alam na ang pag-asang iyon ay ang simula ng kanyang tunay na pagbagsak. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Tinatanaw ang hardin na dati ay puno ng mga orkidya ni Mayumi, ngunit ngayon ay tinubuan na ng matataas na damo. Napangisi siya. Akala niya ay nakatakas na siya sa kanyang mga kasalanan. Hindi niya alam na ang multo ng kanyang nakaraan ay hindi na natili sa ilalim ng tubig. Ito ay umahon, nagbihis ng ginto at pilak, at ngayon ay kumakatok na sa kanyang pintuan. Sa labas ng gate, isang itim na luxury car ang dahan-dahang huminto. Ang tintang salamin ay masyadong madilim para makita ang nasa loob. Ngunit kung nakatingin lang sana si Leo ng maigi, mararamdaman niya ang bigat ng titig na nakapako sa kanya. Sa loob ng sasakyan, isang babae ang dahan-dahang nagtanggal ng kanyang salamin.
Ang kanyang mga mata ay hindi na ang maamong mata ng isang asawang nagmamakaawa. Ito ay mga mata ng isang reyna na handang bawiin ang kanyang korona at pugutan ng ulo ang mga taksil. "Start the car, Rafael," ang utos niya sa malamig na boses. Gutom na ang mga leon. Oras na para pakainin sila. Dumating ako sa Casa de Memoria ng mas maaga ng 5 minuto, ngunit nanatili muna ako sa loob ng aking sasakyan upang pagmasdan siya mula sa malayo. Sa pamamagitan ng salaming dingding ng restauran, kitang-kita ko si Leonardo. Nakaupo siya sa isang sulok, pilit na inaayos ang kanyang kurbata at paulit-ulit na sinusuklay ang kanyang buhok gamit ang kanyang mga daliri. Ang lalaking dating puno ng yabang at kumpiyansa ay mukhang isang basang sisiw na ngayon. Balisa, pawisan, at halatang desperado. Ang kanyang suot na Amerikana ay mamahalin pa rin. Ngunit kung titingnang mabuti, makikita ang mga gusot na hindi naplansa ng maayos, isang tanda na wala na si Mayumi upang siguraduhin na siya ay laging presentable. Huminga ako ng malalim, pinupuno ang aking baga ng hangin at tapang. Ito na ang sandali. Ang babaeng api ay patay na. Ang papasok sa pinto ay si Maya de la Torre, ang babaeng hawak ang leeg ng kanyang kapalaran. Binuksan ni Rafael ang pinto ng kotse para sa akin. Isang tango lang ang iginawad ko sa kanya bago ako humakbang palabas. Ang bawat tapak ng aking mataas na takong sa sementadong daan ay may bigat ng isang hatol. Suot ang isang kulay gintong bestida na yumayakap sa aking bagong hubog na katawan at isang pares ng malalaking salamin na tumatakip sa aking mga mata. Naglakad ako papasok sa establishmento na puno ng ating mga alaala. Nang makapasok ako, agad na lumingon ng ilang mga costumer. Naramdaman ko ang kanilang paghanga. Isang bagay na hindi ko kailanman naranasan noong ako ay ang simpleng may bahay lamang. Ngunit ang tanging reaksyon na mahalaga sa akin ay ang sa kanya. Tumayo si Leo nang makita niya akong papalapit. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang ngumanga. Para siyang nakakita ng multo na nagbalat kayo bilang isang diwata. Alam kong nakikita niya ang pagkakahawig, ang hugis ng mukha, ang tangos ng ilong. Ngunit ang aura na dala ko ay sadyang ibang-iba sa Mayumi na kilala niya. "Miss de la Torre," ang kanyang boses ay may halong pagdududa at pagkamangha. Tinanggal ko ang aking salamin at tinitigan siya ng diretso sa mata. Walang kislap ng pagmamahal, walang init ng pagbati, tanging ang lamig ng isang estranghero. "Mr. Vergara," sagot ko sa isang tinig na mababa at kontrolado. "I hope I didn't keep you waiting." Iniabot ko ang aking kamay. Mabilis niya itong inabot at naramdaman ko ang pamamawis ng kanyang palad. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang sa akin. Ang aking kamay naman ay nanatiling matatag at malamig, tila gawa sa marmol. Tinitigan niya ako ng matagal, tila ba pilit niyang hinahalukay sa aking mukha ang mga sagot sa mga tanong na hindi niya mabigkas. "You look very familiar," ang nasambit niya habang hindi niya binibitawan ang aking kamay. Ang kanyang mga mata ay naniningkit, pilit na hinahanap ang bakas ng kanyang namayapang asawa sa aking mukha. Dahan-dahan kong binawi ang aking kamay mula sa kanyang mahigpit na pagkakahawak. Ang lamig ng aking pagbawi ay tila nagpagising sa kanya mula sa isang hipnotismo. "I get that a lot, Mr. Vergara." Sagot ko ng may bahagyang nangiti na hindi umabot sa aking mga mata. Sabi nila, masyadong ordinaryo ang mukha ko kaya madali akong mapagkamalan na kung sino. "Shall we sit?" Umupo kami sa mesa na nakalaan para sa amin. Napansin kong pinili niya ang pwesto malapit sa bintana. Ang parehong pwesto kung saan siya nag-propose sa akin 6 na taon na ang nakararaan. Ang tadhana nga naman ay mapaglaro. Dati, umiiyak ako sa tuwa sa upuang ito. Ngayon, nakaupo ako dito upang panoorin ang kanyang unti-unting pagbagsak. Tinawag ko ang waiter bago pa man makapagsalita si Leo.
Kinuha ko ang menu at hindi na nag-abalang buklatin ito. I want your sinigang na baboy. Wika ko sa waiter. Ngunit tinitigan ko si Leo. But make sure na durog ang gabi para malapot ang sabaw. At ayoko ng powder mix. Gusto ko, fresh na sampalok ang gagamitin. Iyon lang ang paraan para makuha ang tamang asim, hindi ba? Natigilan si Leo. Ang kanyang mukha ay namutla. Iyon ang eksaktong bilin ko tuwing nagluluto ako o tuwing umu-order kami dito noon. Ang sinigang special na tanging si Mayumi lang ang metikulosa sa paghahanda. Are you okay, Mr. Vergara? Tanong ko, kunwaring nag-aalala. You look like you've seen a ghost. Napainom siya ng tubig ng mabilisan. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin habang ibinababa ang baso. Nilikha nito ang isang mahinang kalansing nang tumama ito sa platito. Ang tanging ingay na bumasag sa tensyon sa pagitan namin. Wala. Wala ito, Miss De La Torre. Nauutal niyang sagot. May naalala lang ako sa order mo. My late wife used to like her sinigang that way too. Ah, your late wife. Tumango ako na parang isang interesadong estranghero. I heard about the tragedy. Sayang. Balita ko ay napakabuting babae niya. Mabuti. Oo, napakabuti niya, sagot ni Leo. Ngunit hindi siya makatingin sa akin ng diretsyo. Napatingin siya sa labas ng bintana. Iiwas sa bigat ng aking titig. Masyado siyang mapagbigay. Nang dumating ang pagkain, tahimik kaming kumain. Pinanood ko siyang sumubo ng sabaw. Nakita ko ang sandaling pagpikit ng kanyang mga mata nang malasahan niya ang pamilyar na asim at lapot. Para sa kanya, ito ay lasa ng nakaraan. Para sa akin, ito ay lasa ng tagumpay. So, Mr. Vergara, basagin natin ang katahimikan. I've read your proposal. Your company is sinking. Muntik nang mabilaukan si Leo. Pinunasan niya ang kanyang bibig gamit ang napkin at pilit nang ngumiti. It's just a rough patch, Miss Maya. Temporary lang ito. Kailangan lang namin ng fresh capital injection para sa bagong marketing strategy. At ang Solstice Capital ang perfect partner para dito. Inilapag ko ang aking kutsara at sumandal sa upuan. Pinagkrus ko ang aking mga braso at tinitigan siya na parang isang guro na kaharap ang isang estudyanteng nagsisinungaling. I don't invest in companies. I invest in people? Diretsahan kong sabi, ginagamit ang kanyang palayaw upang guluhin ang kanyang isipan. At ang tanong ko sa'yo, mapagkakatiwalaan ka ba? Kasi base sa background check ko, marami kang tinatagong sikreto. Namawis ang kanyang noo. Ang kanyang kumpiyansa ay tuluyan ng gumuho. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang kwelyo na parang bigla itong sumikip. My reputation is solid, Miss De La Torre. Wala akong tinatago. Talaga? Tinaasan ko siya ng kilay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Nakita ko ang pangalang Celine sa screen na umiilaw sa ibabaw ng mesa. Mabilis niya itong pinatay at itinago sa kanyang bulsa. Sorry about that, Anya. Nginitian ko siya. Isang ngiti na puno ng misteryo at panganib. Inilapit ko ang aking mukha sa kanya. Sapat lang para maamoy niya ang pamilyar na pabango na suot ko. Ang pabangong iniregalo niya sa akin nung unang taon namin na ngayon ay suot ko bilang sandata. Alam mo, Mr. Vergara, kanina mo pa ako tinititigan. Bulong ko sa mababang boses. Hindi siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa aking mga mata. Nalilito, natatakot, at nahahalina ng sabay-sabay. Pasensya na, Miss Maya. Halos pabulong niyang sagot. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko. Parang nagkita na tayo dati. Hindi ko lang matandaan kung saan. Ngumiti ako ng dahan-dahan, isang nangiting nagpadama sa kanya ng kilabot. Siguro nga, sagot ko. Baka nagkasalubong na tayo sa isang lugar na hindi natin inaasahan. Sa isang libing siguro? Natigilan si Leo. Ang kulay sa kanyang mukha ay tuluyang nawala. Hindi ko kailangang nasa loob ng mansyon ng mga Vergara upang maramdaman ang tensyon na namumuo sa bawat sulok nito.
Sapat na ang mga ulat ni Rafael at ang mga CCTV camera na matagal na naming naipasok sa pamamagitan ng bagong security agency na kinuha ni Leo. Isang kumpanyang pagmamay-ari ko rin sa ilalim ng ibang pangalan. Mula sa screen ng aking tablet, pinanood ko ang pag-uwi ni Leo. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak, tila pasa ng mundo. Ngunit ang kanyang isipan ay alam kong lumilipad pa rin sa aming pagkikita. Pagbukas niya ng pinto, hindi ang mainit na yakap ng isang asawa ang sumalubong sa kanya, kundi ang masangsang na amoy ng alak at sigarilyo. Nakahiga si Celine sa sofa, suot ang isang gusot-gusot na silk robe na halos hindi na matakpan ang kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay tila pugad ng ibon sa gulo, at ang kanyang mukha ay namamaga sa magdamag na pag-inom. Malayo, napakalayo sa imahe ng Maya de la Torre na kani-kanina lang ay kaharap ni Leo, mabango, sopistikada, at hindi maabot. Nakita ko sa mata ni Leo ang pagkadismaya. Dati, ang kaguluhan ni Celine ay tila wildness na nakakaakit sa kanya. Ngayon, sa paghahambing sa akin, ito ay nagmumukhang dumi. Saan ka galing? Ang boses ni Celine ay matinis at garalgal, gumuguhit sa katahimikan ng gabi. Bakit amoy babae ka? Hindi sumagot si Leo. Nilampasan niya lang ito at dumiretso sa kusina upang uminom ng tubig. Ang tunog ng pagbagsak ng yelo sa baso ay tila nagpapahiwatig ng lamig ng kanyang pakikitungo. Sinundan siya ni Celine. Ang kanyang mga paa ay pasuray-suray. Kinakausap kita. Leonardo! Sigaw niya sabay hila sa braso ng asawa ko. Business meeting, Celine. Business meeting, mariing sagot ni Leo habang tinatanggal ang kamay nito nang may halong pandidiri. Nakipagkita ako sa potential investor. Para ito sa kumpanya. Para ito sa luho mo. Kaya pwede ba, wag mo akong dramahan ngayong gabi? Sa gitna ng kanilang pagtatalo, isang delivery rider ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Mula sa aking screen, nakita ko ang pagtunog ng doorbell na umalingaw-ngaw sa loob ng bahay. Natigil ang sigawan ni Leo at Celine. Lumabas ang katulong at bumalik bitbit ang isang maliit na kahon na nakabalot sa eleganteng papel na kulay ginto. Para daw po kay Sir Leo, galing kay Miss Maya, wika ng katulong. Mabilis na inagaw ni Celine ang kahon bago pa man ito mahawakan ni Leo. Punit-punit niyang tinanggal ang balot. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila sumasabay sa pagkapunit ng kanyang pasensya. Bumungad sa kanila ang isang bote ng mamahaling herbal supplement, ang ginseng at lindsay extract. Natigilan si Leo. Iyon ang eksaktong brand ng gamot na pilit kong ipinapainom kay Mama Pilar noon. Ang gamot na sinabi nilang nilagyan ko ng lason. Ang gamot na naging dahilan ng pagtataboy sa akin. May nakasipit na maliit na card. Binasa ito ni Leo ng malakas. Ang kanyang boses ay may halong panginginig. I heard your mother needs strength. Ito ang iniinom ng lola ko. Subok na ito. Sana makatulong. Maya. Isang katahimikan ang bumalot sa kusina. Para kay Leo, ito ay isang nakakakilabot na coincidence o isang senyales ng tadhana. Para kay Celine, ito ay isang insulto. Who is she? Sigaw ni Celine sabay bato sa bote. Tumama ito sa pader ngunit dahil gawa sa matibay na plastik ang lalagyan, hindi ito nabasag. Gumulong lang ito sa sahig, tila nanunukso. Bakit siya nagpapadala ng gamot para sa nanay mo? At bakit ang brand na yan? Leo, niloloko mo ba ako? Stop it, Celine! Bulyaw ni Leo. Mabait lang yung tao. She's trying to help. Hindi lahat ng babae ay katulad mo na walang inatupag, kundi ang sarili. Iniwan ni Leo si Celine na nakatulala sa kusina at padabog na umakyat sa kwarto. Habang pinapanood ko ang eksena, napangiti ako ng mapait. Ang sapot ay nailatag na. Ang gagamba ay naghihintay na lang ng kanyang biktima. Ilang oras ang lumipas habang nakaupo ako sa balkonahe ng aking penthouse at ninanamnam ang malamig na hangin ng gabi. Umilaw ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Leo. Hi, Miss Maya.
I apologize for asking earlier regarding the personal questions. Thank you for the gift. Mama really needs it. I hope I can make it up to you over dinner. Just us. No business talk. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit. Ang mga letrang iyon ay lumabo dahil sa luhang namuo sa aking mga mata. Dati, kailangan ko pang magmakaawa para lang ilabas niya ako sa date. Kailangan ko pang mag-ipon para sa sarili naming anibersaryo. Ngayon, na isa na akong ibang tao, handa siyang ibigay ang lahat ng atensyon na ipinagkait niya sa akin noon. Nakakatawa, nakakasuka. Ang hapdi sa aking dibdib ay hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa panghihinayang sa panahon na sinayang ko sa isang lalaking kaya palang maging sweet. Basta hindi ikaw ang asawa niya. Pinunasan ko ang aking luha gamit ang likod ng aking palad. Hindi ito ang oras para maging emosyonal. Ito ang oras para higpitan ang lubid sa kanyang leeg. Samantala, sa kabilang linya ng aking surveillance, nakita ko si Selene na may kausap sa telepono sa madilim na sulok ng hardin. Ang kanyang mukha ay balisa. Ang kanyang mga kuko ay kinukutkot ang pintura ng pasamano. Oo, gusto kong ipaimbestiga mo ang babaeng yan. Bulong ni Celine sa telepono, ngunit dinig na dinig ko sa aking earpiece. Maya de la Torre, alamin mo lahat. Saan siya galing, sino ang pamilya niya. May kutob akong hindi siya kung sino ang sinasabi niya. Napangisi ako. Huli na ang lahat, Celine. Ang pagkakakilanlan ni Maya de la Torre ay gawa sa bakal at konkreto. Masyadong malinis, masyadong perpekto. At sa oras na may mahanap ka, nakabaon na kayo sa lupa. Bumalik ako sa aking telepono at nagsimulang mag-type ng sagot kay Leo. Bawat letra ay pinag-isipan, bawat salita ay may dalang patalim. Sure, Leo. Let's meet tomorrow night. Doon tayo magkita sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Sent. Hindi ko sinabi kung saan. Hahayaan ko siyang mag-isip. Hahayaan ko siyang multuhin ng kanyang konsensya. Kung dadalhin niya ako sa lugar kung saan kami unang nagkita ni Leo bilang mag-asawa, ibig sabihin ay nasa isip niya pa rin si Mayumi. Kung dadalhin niya ako sa lugar kung saan sila nagsimula ng kalokohan ni Selene, malalaman ko kung gaano kadumi ang kanyang kaluluwa. Ano man ang piliin niya, ako ang mananalo. Dahil sa larong ito, ako ang may hawak ng baraha at siya ang taya. Dinala ako ni Leo sa isang rooftop bar sa Makati, isang lugar na napapalibutan ng mga kumikinang na ilaw ng syudad. Ang hangin ay malamig at ang musika ay banayad. Isang perpektong entablado para sa isang sayaw ng panlilinlang. Nagsuot ako ng isang itim na bestida, simple ngunit elegante, na nagpapatingkad sa mga alahas na suot ko. Ang bawat piraso, ang hikaw, ang kwintas, ay mas mahal pa sa kabuuang halaga ng lahat ng regalong na ibigay niya sa akin sa loob ng 5 taong pagsasama namin. Habang umiinom kami ng alak, sinimulan kong paikutin ang aming usapan pabalik sa nakaraan, ngunit sa paraang tila ito ay mga aksidenteng paggunita lamang. Alam mo, itong wine, ang sabi ko, habang iniikot ang kopita sa aking kamay, mayroon itong lasa ng pamilyar na pait at tamis. It reminds me of a simpler time, a time when dreams were still possible. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata. Mula sa pagiging isang negosyante, siya ay naging isang lalaking inaanod ng alaala. Ganyan din ang paboritong wine ni Mayumi. Ang sabi niya sa mahinang boses, tila ba natatakot siyang banggitin ang pangalan ko. Nginitian ko siya. Isang ngiting puno ng awa na hindi niya naintindihan. Tumingin ako sa malayo, sa mga gusaling tila mga bituin sa lupa. Tell me about her, Leo, wika ko. I'm curious about the woman who captured the heart of a man like you. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa isang babaeng simple, mapagmahal, at gagawin ang lahat para sa kanya. Ngunit sa kanyang pagkukwento, napansin kong wala siyang binanggit na konkretong alaala ng pagmamahal. Ang kanyang mga sinasabi ay tungkol sa kung paano siya inalagaan ni Mayumi, kung paano siya pinagsilbihan,
kung paano nito tiniis ang lahat ng kanyang pagkukulang. Sa kanyang bibig, ang pag-ibig ni Mayumi ay naging isang serbisyo at sa bawat salita niya, mas lalong tumitibay ang aking desisyon na durugin siya hanggang sa maging abo. Nang matapos ang aming hapunan at maramdaman kong luto na ang kanyang emosyon sa aking mga kamay, saka ko inilabas ang isang manipis na folder mula sa aking bag. I enjoyed our little chat, Leo. Sabi ko habang dahan-dahan kong inilalapag ang folder sa ibabaw ng mesa at itinutulak ito palapit sa kanya. Pero alam nating pareho na hindi lang ito isang simpleng date. Ang kanyang ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. Bumalik ang kaba sa kanyang mukha. Binuksan niya ang folder at nakita ang mga pahina ng kontrata, ang lifeline na kailangan ng kanyang kumpanya. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata habang binabasa ang bawat probisyon, ang bawat numero. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mukha habang tinitingnan ang halaga ng investment. Sapat ito hindi lang para isalba ang kumpanya, kundi para ibalik ang kanilang marangyang pamumuhay. This is more than I expected, Miss Maya. Ang sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa tuwa. Thank you. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa'yo. There's just one condition, sagot ko. At ang lamig ng aking boses ay pumutol sa init ng kanyang kasabikan. Napatigil siya sa pagbabasa at tumingin sa akin. Anong kondisyon? The collateral, wika ko. Para sa ganitong kalaking halaga, kailangan ko ng kasiguraduhan. Hindi ako tumatanggap ng shares ng kumpanya bilang collateral, Leo. Masyadong magulo yon. Gusto ko ng isang bagay na matibay. Isang bagay na may sentimental value sa'yo. Anong ibig mong sabihin? I want the house. The Vergara Mansion. Napaatras si Leo sa kanyang upuan na parang nasampal. Ang bahay. Ang bahay na yon ang huling simbolo ng kapangyarihan at dangal ng kanilang pamilya. Iyon ang tanging yaman na ipinagmamalaki ni Doña Pilar. Ang kunin yon ay parang pagtanggal sa puso ng kanyang ina. Pero, hindi pwede, ang sabi niya. Ang kanyang mukha ay namumutla. Nasa pangalan yon ni Mama. Iyon lang ang natitira sa kanya. I understand. Tumayo ako at kinuha ang aking bag. Akala ko ay isa kang risk taker, Leo. Akala ko gagawin mo ang lahat para sa iyong negosyo. Pero kung ang isang pirasong bahay ay mas mahalaga kaysa sa kinabukasan ng iyong kumpanya, then perhaps I misjudged you. Pasensya na sa abala. Hanap ka na lang ng ibang investor. Tumalikod ako, handa nang umalis. Ang bawat hakbang ko ay mabagal at kalkulado. Hinihintay ko ang kanyang pagsuko. Wait! Napangiti ako ng palihim bago ako lumingon. Nakatayo na siya. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon. Okay. Pumapayag ako, sabi niya. Ang bawat salita ay tila may kasamang dugo. Kakausapin ko si Mama. Ako ang bahala. Just, please, don't back out of the deal. Lumapit ako pabalik sa mesa at inabot ang isang mamahaling pluma mula sa aking bag. Then sign it. Nanginginig ang kamay ni Leo habang inaabot ang pluma. Ang tunog ng dulo nito na kumikis-kis sa papel ay tila isang huling paalam sa kanyang kaluluwa. Nang mailagda niya ang kanyang pangalan, naramdaman ko ang isang matinding bigat na nawala sa aking dibdib. Ang bitag ay nakasara na. Matapos niyang pumirma, tila gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngumiti siya sa akin, isang namangiting puno ng pasasalamat at pagnanasa. Sa tingin niya, tapos na ang negosyo at simula na ng romansa. Dahan-dahan niyang inabot ang aking kamay na nakapatong sa mesa. Salamat, Maya, ang sabi niya. Salamat talaga. Hindi ko binawi ang aking kamay. Hinayaan ko siyang hawakan ito. Ngunit sa ilalim ng init ng kanyang nanginginig na palad, ang aking balat ay nanatiling malamig. Napakalamig na parang yelo. Naramdaman niya ito. Nakita ko ang bahagyang pagkunot ng kanyang noo, isang mabilis na pagbabago sa kanyang ekspresyon
mula sa tuwa patungo sa isang hindi maipaliwanag na kilabot. Para siyang humawak sa kamay ng isang estatwa, hindi ng isang babaeng buhay. Bago pa man siya makapagsalita, tumayo na ako. I have to go, wika ko. My lawyer will contact you tomorrow regarding the transfer of documents. At iniwan ko siyang mag-isa sa gitna ng mga kumikinang na ilaw ng syudad. Hawak ang kontratang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Sa kabilang dako ng Maynila, sa isang madilim at mausok na opisina, si Celine ay nakaupo sa harap ng isang lalaking may peklat sa mukha. Inilapag ng lalaki ang isang brown na envelope sa ibabaw ng mesa. Kinuha ito ni Celine at nanginginig na binuksan. Sa loob, may ilang mga dokumento at isang litrato, isang luma at kupas na litrato mula sa yearbook ng isang probinsyal na kolehiyo. Ito ay ang larawan ng isang simpleng dalaga na may mahabang buhok at mahiyain na ngiti. Si Mayumi Alcaraz. Walang espesyal sa litrato, maliban sa isang maliit na detalye. Isang nunal sa ilalim ng kaliwang mata, isang maliit na marka na kadalasang natatakpan ng pampaganda. Itinabi ng investigador ang larawan ni Mayumi sa isang litratong kuha sa akin noong pumasok ako sa Casa de Memoria. Bagamat iba na ang ayos at pananamit, ang nunal ay naroon pa rin, nakatago ngunit hindi maitatanggi. Iisa lang sila, wika ng investigador. Isang matalim at galit na hininga ang kumawala sa bibig ni Celine. Ang kanyang mga kamay ay kumuyom sa ibabaw ng mga litrato. Ginugusot ang mukha ng babaeng inakala niyang matagal nang nilamon ng ilog. Sa opisina ko sa Solstice Capital, habang nakatanaw ako sa bintana at pinapanood ang pag-ulan, isang malakas na kalabog ang yumanig sa aking pintuan. Hindi na ito kumatok. Bumukas ito ng may puwersa at iniluwan nito si Celine. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. At sa kanyang nanginginig na kamay ay hawak niya ang dalawang litrato. Alam ko kung sino ka. Hayop ka. Ang galit ni Celine ay parang isang bagyo na pumasok sa aking opisina. Marahas, maingay, at puno ng nagbabantang kidlat. Ngunit ako ang kalmadong mata sa gitna ng unos na yon. Hindi ako tumayo. Hindi ako natinag. Pinanood ko lang siyang humahangos. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba habang ibinabagsak niya ang mga litrato sa aking mesa. Ang tunog ng pagtama ng makapal na papel sa makintab na kahoy ay matalas at marahas, ang tanging ingay na bumasag sa katahimikan ng malawak na silid. So it's true. Buhay ka pa, Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinaghalong galit at tagumpay na para bang nahuli niya ang pinakamatinding kriminal sa buong mundo. Anong akala mo? Makakabalik ka dito at aagawin mo ang lahat? After 3 years, ang kapal ng mukha mo. Dahan-dahan akong tumayo, hindi para harapin ang kanyang galit, kundi para lumakad patungo sa maliit na tea station sa gilid ng aking opisina. Kumuha ako ng 2 tasa at isang teapot na naglalaman ng mainit na jasmine tea. Ang bawat galaw ko ay mabagal at may intensyon, isang stark na kaibahan sa kanyang nagwawalang enerhiya. Ang halimuyak ng tsaa ay unti-unting pumuno sa hangin, tila pilit na pinapakalma ang tensyon sa pagitan naming dalawa. It took you long enough, Celine. Wika ko nang hindi siya nililingon, habang binubuhos ang gintong likido sa mga porselanang tasa. Akala ko pa naman, bilang matalik kong kaibigan, mas mabilis mong mararamdaman ang presensya ko. Lumingon ako sa kanya at inilapag ang isang tasa sa coffee table. Umupo ka. Let's talk like civilized people. O baka naman nakalimutan mo na kung paano? Natigilan siya sa aking kalamigan. Inaasahan niya ang sigawan, ang sabunutan, ang pag-iyak, ang melodrama na sanay siya. Ngunit ang natanggap niya ay ang katahimikan ng isang reyna na kaharap ang isang nag-iingay na alipin. Huwag mo akong daanin sa mga ganyan mo, Mayumi. Anggil niya. Ngunit may bahid na ng pag-aalinlangan sa kanyang boses.
Ipakikita ko ito kay Leo. Ipapakita ko sa lahat kung sino ka talaga. Tapos na ang maliligayang araw mo. Isasabi mo sa kanya. Ang tanong ko, habang dahan-dahan akong umupo sa aking silya at humigop ng tsa, at ano sa tingin mo ang gagawin niya? Maniniwala sa isang asawang lulong sa alak at nagseselos o sa isang bilyonaryong investor na kayang isalba ang kanyang kumpanya mula sa pagkalugi? Mula sa ilalim ng aking mesa, kinuha ko ang isang mas makapal na brown envelope. Isa na matagal nang inihanda ni Rafael para sa araw na ito. Dahan-dahan ko itong itinulak sa ibabaw ng mesa, palapit sa kanya. Bago mo ipakita ang hawak mo, Celine, baka gusto mo munang tingnan ang hawak ko. Nangunot ang kanyang noo. Nanginginig niyang inabot ang envelope at binuksan ito. Ang laman ay hindi mga dokumento, kundi mga litrato. Mga malilinaw at makukulay na litrato. Siya at ang kanyang personal gym instructor. Mga halik sa loob ng sasakyan. Mga haplos sa madilim na sulok ng gym. Mga text message na puno ng malalaswang pangako. Ang bawat litrato ay isang patalim na tumutusok sa kanyang pagkukunwari bilang isang tapat na asawa. Saan? Saan mo nakuha ang mga ito? Ang kanyang boses ay nawalan na ng tapang, napalitan ng takot na hindi maitago. You have your sources, I have mine, sagot ko. At mas mapagkakatiwalaan ang mga source ko kaysa sayo. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak. Ang tapang sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagkataranta. Napaupo siya sa silyang nasa harapan ko na parang isang basahan na nawalan ng laman. Now, you have two choices, Celine. Wika ko, at ang bawat salita ko ay tila isang pako na ipinupukpok sa kanyang kabaong. Number 1, ituloy mo ang plano mo. Ipakita mo kay Leo ang luma mong litrato. At sa parehong araw, ipapadala ko ang kopya ng mga litratong yan sa kanya, sa nanay niya at sa lahat ng board members ng kumpanya. At maniwala ka sa akin, mas masahol pa sa daga ang itatapon niya sa'yo palabas ng bahay na yon. Wala kang makukuha. Walang pera. Walang Leo. Number 2, itinuro ko ang litrato ko sa mesa. Itatago mo yan. Manananahimik ka. At bilang kapalit, hahayaan kitang manatili sa ilusyon mo ng kaunti pang panahon. Hahayaan kitang magpanggap bilang Mrs. Vergara habang dahan-dahan kong binabawi ang lahat. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit at pagkatalo. Alam niyang wala siyang laban. Nahuli siya sa sarili niyang bitag. Hayop ka, ang sabi niya sa garalgal na boses. Hayop ka talaga, Mayumi. Ngumiti ako, isang nangiting hindi nakarating sa aking mga mata. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Inilapit ko ang aking bibig sa kanyang tainga. Sapat lang para marinig niya ang aking bulong. Mabigat ba ang pakiramdam ng nagtatago ng sikreto? Celine, iyang bigat na nararamdaman mo ngayon, 3 taon ko yang pinasan. Ngayon, ipapasa ko na sa'yo. Tumayo siya ng walang imik, kinuha ang envelope ng kanyang kahihiyan at lumabas ng aking opisina nang hindi lumilingon. Ang dating bagyo ay isa na lamang mahinang ambon na naglaho sa pasilyo. Naiwan akong mag-isa. Pinanood ko ang pagtila ng ulan sa labas ng bintana. Nanalo ako sa labang ito. Ngunit ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa mansyon ng mga Vergara, sa katahimikan ng gabi, isang mahinang tunog ang narinig mula sa kwarto ni Doña Pilar. Ang katulong na nag-aayos ng kanyang kumot ay napatigil. Ma'am, dahan-dahang iminulat ng matanda ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa katulong at mula sa kanyang bibig na matagal nang hindi gumagalaw, isang salita ang pilit na lumabas, mahina, ngunit malinaw. Too long. Samantala, sa aking opisina, tumunog ang intercom sa aking mesa. Si Rafael ang nasa linya. Maya, tumawag si Leo Vergara. Ano ang sabi niya? He's organizing a grand party next week to officially announce the partnership.
Inimbitahan niya ang lahat ng stockholders at ilang miyembro ng media. Napangiti ako. Perpekto. Siya pa mismo ang naglatag ng entablado para sa kanyang sariling katapusan. Ang pagbabalik ko sa pamamahay ng mga Vergara ay hindi bilang isang alipin na yumuyuko, kundi bilang isang mananakop na naglalakad sa lupang kanyang binawi. Dumating ako isang araw bago ang party sa dahilan na personal kong susuriin ang lahat ng paghahanda. Sinalubong ako ng mga caterer at event planner na kumikilos ayon sa aking bawat utos. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay pinupunasan ko ng aking mga kamay ay ngayon ay nililinis ng iba dahil sa aking salapi. Una kong pinasok ang kusina. Ang amoy ng bawang at sibuyas ay pareho pa rin, ngunit ang dating kislap nito ay napalitan ng maninipis na sapot ng alikabok sa mga cabinet na hindi naabot ng linis. Hinaplos ko ang gasgas na countertop kung saan ko dating minamasa ang harina para sa paboritong pandesal ni Leo. Naalala ko ang init ng oven, ang pawis sa aking noo, ang pag-asang mapapasaya ko siya sa isang simpleng tinapay. Ngayon, ang tanging nararamdaman ko sa lugar na ito ay ang lamig ng isang puntod. Habang nililibot ko ang sala kasama ang event manager, napahinto ako sa tapat ng isang luma at pudpod na sofa doon. Sa eksaktong sulok na yon, ilang gabi akong umiyak ng tahimik habang hinihintay si Leo na umuwi mula sa kanyang mga overtime. Doon ko naramdaman ang tunay na kahulugan ng pag-iisa. Ipakuha ninyo iyan, ang utos ko sa manager. Ang aking boses ay matigas at walang emosyon. Ayoko ng luma at marupok na gamit sa party ko. Itapon ninyo o ibigay sa kung sino man ang may gusto. Tumango ang manager at agad na nag-utos sa kanyang mga tauhan. Pinanood kong buhatin nila ang sofa, ang saksi sa aking libo-libong luha, at ilabas ito ng pinto. Kasabay ng pag-alis nito ay ang pag-alis ng huling piraso ng kahinaan sa aking puso. Matapos kong magbigay ng mga huling tagubilin, sinabi kong kailangan kong magpahinga sandali. Ngunit ang aking mga paa ay kusa akong dinala sa isang pamilyar na pasilyo patungo sa isang pinto na laging nakasara. Ang silid ni Doña Pilar. Pumasok ako nang hindi kumakatok. Naabutan ko siyang nakaupo sa kanyang silyang digulong, nakaharap sa bintana, tila ba naghihintay sa wala. Nang maramdaman niya ang aking presensya, dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bibig ay bumuka na parang isang isdang kinakapos sa hininga. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat, ang gulat, ang takot, ang pagkilala. Nakikita niya ang multo ni Mayumi na nakatayo sa kanyang harapan. "Huwag po kayong matakot, Mama." Wika ko, at ang paggamit ko ng salitang iyon ay nagpadala ng mas matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Lumapit ako sa kanya. Napaatras ang kanyang silya, ang mga gulong nito ay lumikha ng mahinang pagaspas sa sahig na kahoy. Kinuha ko ang suklay sa ibabaw ng kanyang mesa at tumayo sa kanyang likuran. "Ang gulo na po pala ng buhok ninyo," bulong ko habang dahan-dahan kong sinusuklay ang kanyang manipis at puti ng buhok. "Walang nag-aasikaso sa inyo. Naalala niyo po ba? Dati, paborito ninyong gawin ito sa akin. Sabi ninyo, ang isang babae ay dapat laging maayos tingnan. Ang bawat haplos ng suklay ay magaan at maingat. Ngunit alam kong sa pakiramdam niya ay tila mga patalim ito na humihiwa sa kanyang anit. Naramdaman ko ang paninigas ng kanyang mga balikat. "Huwag po kayong mag-alala, Mama." Ipinagpatuloy ko ang aking bulong. Ang aking hininga ay malapit sa kanyang tainga. "Nandito na po ang paborito ninyong manugang para alagaan kayo. Sisiguraduhin kong hindi na kayo pababayaan pa. Hindi ko alam kung gaano kami katagal sa ganoong posisyon,
Ako na dahan-dahang nag-aayos ng kanyang buhok at siya na nanatiling matigas na parang bato sa kanyang upuan. Biktima ng takot na hindi niya kayang isigaw. Sa may pintuan, dumating si Leo, pagod mula sa trabaho. Natigilan siya nang makita ang eksena sa loob ng silid ng kanyang ina. Nakita niya ako, si Maya de la Torre, ang makapangyarihang CEO na may hindi maipaliwanag na lambing na nagsusuklay sa buhok ng kanyang baldado at matapobreng ina. Hindi niya narinig ang aking mga bulong. Ang nakita lang niya ay isang imahe ng pag-aaruga na sabay na nagpainit at nagpakilabot sa kanyang puso. May kung anong mali sa eksenang yon. Isang bagay na hindi niya maintindihan, ngunit nagbigay sa kanya ng matinding kaba. Lumabas ako ng silid at nginitian siya na parang walang nangyari. Leo, you're home. Pinuntahan ko lang ang mama mo to check on her. She looks lonely. Naglakad ako papunta sa hardin upang kumuha ng sariwang hangin. Iniwan si Leo na nakatayo at tuliro. Sumunod siya. Dala pa rin ang pagkalito sa kanyang mukha. Thank you. Maya, ang sabi niya. Ang kanyang boses ay naguguluhan. Hindi mo kailangang gawin yon. Of course I do. Sagot ko habang hinahaplos ang isang nalantang dahon ng rosas. A strong family is the foundation of a strong business. At nakikita kong kailangan ng pamilya mo ng tulong. Habang naglalakad kami sa ilalim ng papalubog na araw, biglang nagring ang aking cellphone. Ito ay isang nakaplanong tawag, isang bahagi ng aking palabas. Sinadya kong i-on ang loudspeaker. Hello, sweetie? Ang aking boses ay biglang naging malambing at puno ng pagmamahal. Yes, pauwi na si Mama. Are you being a good boy for Tito Raf? Okay, I love you. See you later. Ang Tito Raf ang hudyat. Ibinaba ko ang tawag at napansin ang pagbabago sa mukha ni Leo. Ang pagkalito ay napalitan ng isang matalas na hinala. May anak ka? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay direkta at walang paligoy. I do, sagot ko. Pinapanatili ang aking kalmadong ekspresyon. He's 3 years old. Ang liwanag ng buhay ko. 3 taon. Ang numero ay tila umalingaw-ngaw sa hangin sa pagitan namin. Ang kanyang isipan ay mabilis nagkalkula. 3 taon din ang nakalipas mula nang mamatay si Mayumi, ang buntis na si Mayumi. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Tinititigan ako na parang isang palaisipan na ngayon lang niya nakita ang mga nawawalang piraso. Ang pagkakahawig, ang sinigang, ang gamot, ang lugar, ang pananalita. At ngayon, isang batang 3 taong gulang. Sino ang ama? Ang tanong niya, ang kanyang tono, ay hindi na usisero, kundi mapanuri. Ngumiti ako, isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. He was a mistake from the past, Leo. Isang pagkakamaling matagal ko nang inilibing at ayoko nang hukayin pa. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad pabalik sa loob ng bahay. Alam kong nakatayo pa rin siya doon, hindi gumagalaw, habang pinagsasama-sama ang lahat ng piraso ng katotohanan sa kanyang isipan. Hindi ko na kailangang sabihin pa. Ang laso ng pagdududa ay naipasok ko na sa kanyang sistema. Bago ako tuluyang pumasok sa aking sasakyan, lumingon ako sa kanya. By the way, I'm looking forward to your speech tomorrow, Leo. Make it memorable. Ang aking huling mga salita ay iniwan kong nakabitin sa hangin. Isang pangako at isang babala. Pumasok ako sa kotse at umalis nang hindi na muling lumingon. Sa rearview mirror nakita ko siyang nakatayo pa rin sa hardin. Isang madilim na silweta, laban sa nag-aapoy na kulay ng papalubog na araw, nilalamon ng anino ng kanyang mga kasalanan. Ang multo ay hindi na lamang nasa loob ng bahay. Ito ay nasa loob na rin ng kanyang isipan at hindi na siya patutulugin pa. Ang mansyon ng mga Vergara ay nabuhay muli sa isang gabi ng kasinungalingan. Ang mga dating madidilim na bintana ay nagliliwanag ngayon sa kinang ng mga chandelier
Ang hangin ay puno ng amoy ng mamahaling pabango, masasarap na pagkain, at ang mahinang tunog ng pagtama ng mga kopita ng champagne. Ang mga pinakamayayamang pangalan sa lipunan ay naroon. Naglalakad sa hardin na pilit na binigyan ng buhay para sa okasyon. Bumabati sa lalaking nasa sentro ng lahat, si Leonardo Vergara. Nakatayo siya sa tabi ng grand staircase, suot ang kanyang pinakamahal na suit. Ang kanyang nangiti ay kasing lapad ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang tabi ay si Celine, isang perpektong porselanang manika na nakasuot ng kumikinang na bestida. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi maitago ang kaba. Bumabati sila sa bawat bisita. Tinatanggap ang mga papuri habang ang aking pagdating ay hinihintay ng lahat. Dumating ako sa kasagsagan ng gabi. Ang lahat ng ulo ay lumingon nang pumasok ako. Suot ang isang pulang-pulang bestida na tila apoy na gumagapang sa sahig. Ang bawat hakbang ko ay sinundan ng mga bulungan ng paghanga at pagtataka. Nginitian ko sila, isang nangiting para sa lahat, ngunit wala ni isa man ang nakakaalam sa tunay na kahulugan. Sinalubong ako ni Leo. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay at pagnanasa. Inabot niya ang aking kamay at hinalikan ito. Maya, "You look stunning," bulong niya. "You are the queen of this party." Ngumiti lang ako. Hindi niya alam kung gaano katotoo ang kanyang sinabi. Nagsimula ang programa. Ipinagmalaki ni Leo ang mga plano para sa kumpanya, ang bagong simula na dala ng aming partnership. Puno ng kasinungalingan ang kanyang bawat salita, ngunit pumalakpak ang lahat. Sila ay pumapalakpak sa isang taong nagbebenta ng kaluluwa na hindi naman kanya. And now, to give you a glimpse of the future of Vergara Holdings, here is a short presentation of our vision. Iyon na ang hudyat. Mula sa aking kinauupuan sa harap, nakita ko ang pagkindat ni Rafael na nakatayo sa tabi ng technical booth. Humigpit ang hawak ko sa aking kopita ng alak habang dahan-dahang dumidilim ang paligid at umilaw ang malaking projector screen. Nagsimula ang video sa mga makintab na corporate logos at mga larawan ng matatayog na gusali. Ngunit ilang sandali lang, ang imahe ay biglang gumalaw na parang isang lumang pelikula. Ang makinis na presentasyon ay napalitan ng isang malabo at itim at puting kuha mula sa isang security camera. Isang petsa ang lumitaw sa ilalim ng screen. 3 taon na ang nakalipas. Narinig ko ang biglaang pagpasok ng hangin sa mga bibig ng mga manonood. Ang bulungan ay gumapang sa buong silid na parang lason. Sa screen, nakita nila ang isang pamilyar na gate. Ang gate ng mansyon na ito. At sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, isang babaeng buntis, basang-basa at kaawa-awa, ang nakaluhod sa putikan. Si Mayumi Alcaraz. Ang kasunod na eksena ay mas mabilis. Ang pagtulak, ang pagsara ng gate, ang pagbagsak ng babae sa kalsada. Patayin niyo yan. Ang sigaw ni Leo sa mga technician, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkasindak. Anong nangyayari? Patayin niyo, sabi. Ngunit ang video ay hindi namatay. Ang mga tauhan ko sa technical booth ay umarteng tila nagkakaproblema sa controls. Ang huling imahe na ipinakita ay ang paglapit ng nakakasilaw na ilaw ng truck bago tuluyang nagdilim ang screen. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay Leo, na ngayon ay namumutla na parang isang patay. Ang kanyang noo ay pinagpapawisan at ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nang bumalik ang mga ilaw, dahan-dahan akong tumayo. Ang tunog ng aking mga takong sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Naglakad ako papunta sa entablado, kinuha ang mikropono mula sa nanlalambot na kamay ni Leo at humarap sa mga taong naguguluhan. "Magandang gabi sa inyong lahat." Ang aking boses ay kalmado, ngunit matalim. Pumuputol sa tensyon. Ang napanood ninyo ay hindi bahagi ng aming corporate presentation. Iyon po ay isang maikling paalala mula sa nakaraan.
Tumingin ako kay Leo, na ngayon ay nakatingin sa akin na parang nakakita ng isang demonyo. Ang video na yon, ipinagpatuloy ko, ay ang pagtatapos ng buhay ng asawa ni Mr. Vergara, si Mayumi. Ngunit ang gabi pong ito naman ang simula ng sa akin. Humarap akong muli sa mga bisita dahil ang babaeng itinapon ninyo sa ulan, 3 taon na ang nakalipas, ay nagbalik na. Ako, si Mayumi Alcaraz Vergara, at nandito ako para bawiin ang lahat. Isang kolektibong pagsinghap ang narinig mula sa mga tao. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay napalitan ng pagkamuhi habang tinitingnan nila si Leo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang mga pinto ng mansyon. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila anunsyo ng katapusan. Kasama nila si Rafael na may dalang isang folder na puno ng ebidensya. Leonardo Vergara, wika ng hepe ng pulisya, ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Inaaresto ka namin sa salang insurance fraud, frustrated murder, at falsification of public documents. Hindi totoo yan. Sigaw ni Leo. Sinusubukang kumawala sa hawak ng mga pulis. Frame up lang ito. Gawa-gawa niya lang ang lahat. Ang pangunahing testigo laban sa iyo, Mr. Vergara, ay ang sarili mong asawa, wika ni Rafael, si Miss Celine Cruz. Napalingon si Leo kay Celine na ngayon ay umiiyak sa isang sulok, nakikipag-usap sa ibang mga pulis. Sa mga mata ni Leo, nakita ko ang huling pagbagsak ng kanyang mundo. Ipinagkanulo siya ng babaeng pinagkatiwalaan niya. Habang kinakabitan ng posas ang kanyang mga kamay, tumingin siya sa akin sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng lahat: poot, pagsisisi, pagnanasa, at pagkalito. Nakita niya hindi lang si Maya, kundi pati si Mayumi. Nakita niya ang lahat ng nawala sa kanya. Hindi ikaw si Mayumi. Ang huli niyang sigaw, habang kinakaladkad siya palabas. Patay na ang asawa ko. Patay na siya. Sumagot ako. Sapat lang para marinig niya. Tama ka, Leo. Pinatay mo siya. Ang kinang ng mansyon ay mabilis na naglaho kasabay ng pag-alis ng mga bisita at ng mga pulis. Ang natira ay ang katahimikan, ang mga basag na kopita sa damuhan at ang amoy ng takot. Sa ilalim ng kontratang pinirmahan ni Leo, ang bahay at lahat ng ari-arian nito ay legal nang naisalin sa aking kumpanya bilang kabayaran sa utang na hindi na niya kayang bayaran. Ang kastilyong itinayo sa kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Kinabukasan, habang ang pangalan ni Leonardo Vergara ay nakabandera sa lahat ng pahayagan bilang isang manloloko at kriminal, pinanood ko mula sa malayo ang paglabas ni Celine sa gate. Dala niya ang 2 malalaking maleta. Ang kanyang mukha ay maga sa magdamag na pag-iyak at walang bahid ng kolorete. Ang babaeng dating reyna ng bahay na ito ay isa na lamang ordinaryong babae na pinalayas. Bilang state witness, nabigyan siya ng immunity mula sa mas mabibigat na kaso, ngunit ang parusa niya ay ang habang buhay na kahihiyan at pagkawala ng lahat ng kanyang pinangarap. Hindi na siya muling makakapasok sa alta sosyedad. Ang kanyang pangalan ay naging sinonimo ng pagiging isang kabit at taksil. Hindi ako lumapit. Hindi ko siya kinausap. Ang pananahimik ko ang pinakamabigat na hatol na maibibigay ko sa kanya. Hahayaan ko siyang mabuhay dala ang alaala ng gabing iyon, kung saan siya mismo ang nagbigay ng pako para sa kabaong ng lalaking minsan niyang inagaw sa akin. Ang huling tao na kailangan kong harapin ay nasa loob pa ng bahay, naghihintay sa kanyang sariling katapusan. Pumasok ako sa silid ni Doña Pilar. Ang dating matapang na matriarka ay nakaupo sa kanyang silyang de gulong, nakatingin sa kawalan. Ang balita tungkol sa kanyang anak ay tila tuluyang pumatay sa natitirang kislap sa kanyang mga mata. Ngayon, siya ay isa na lamang matandang babae na iniwan ng lahat. Nang maramdaman niya ang aking pagdating, dahan-dahan siyang lumingon. Ang dati niyang puot
ay napalitan ng isang desperadong pagsusumamo. Mula sa kanyang bibig na hirap nang bumigkas, mga salita ang pilit na kumawala. Pa, ta, what? Ang isang salitang yon ay naglalaman ng bigat ng 3 taon ng aking pagdurusa. Ngunit ang puso kong minsan nang nasugatan ng malalim ay hindi na ganoon kadaling maghilom. Lumuhod ako sa kanyang harapan, hindi bilang isang manugang na humihingi ng basbas, kundi bilang isang taong kapantay niya. Tinitigan ko siya ng diretso sa mata. Hindi ako ang dapat ninyong hingan ng tawad, Mama. Wika ko, at ang boses ko ay kalmado at walang bahid ng galit. Ang sarili ninyo. Ang sarili ninyo ang patawarin ninyo sa pagiging bulag sa kasamaan ng sarili ninyong anak. Kinuha ko ang kanyang kamay. Ang balat nito ay malamig at tuyot. Mula sa aking bulsa, inilabas ko ang isang lumang singsing. Ang singsing na isinangla ko noon para pambili ng gamot niya. Ang singsing na hindi man lang niya napansin na nawala. Ipinatong ko ito sa kanyang palad. Bayad na po ang lahat ng utang ko sa inyo, wika ko. Ang pag-aaruga, ang pagsisilbi, ang respeto, lahat ng iyon ay nabayaran na ng sakit na idinulot ninyo sa akin. Tumayo ako. Sa mesa sa tabi niya, iniwan ko ang isang sobrang naglalaman ng sapat na pera at ang mga papeles para sa isang disenteng nursing home. Isang lugar kung saan siya aalagaan ng maayos, malayo sa lahat ng gulo. Hindi ko po kayo pababayaan, Mama, dahil hindi ako katulad ninyo, ang huli kong sinabi. Pero hindi na rin po ako babalik. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palabas ng silid. Narinig ko ang mahinang paghikbi mula sa aking likuran. Isang tunog ng pagsisisi na huli na nang dumating. Hindi ako lumingon. Paglabas ko ng mansyon, ang sikat ng araw ay sumalubong sa akin, mainit at puno ng pag-asa. Ang hangin ay tila mas malinis. Ang langit ay tila mas bughaw. Sa di kalayuan, nakaparada ang sasakyan ni Rafael. Nakatayo siya sa labas at sa tabi niya ay isang batang lalaki na may hawak na maliit na laruang kotse. Mama! Ang masayang sigaw ng aking anak ay ang pinakamagandang musikang narinig ko sa buong buhay ko. Tumakbo siya papalapit sa akin. Ang kanyang maliliit na binti ay puno ng buhay. Sinalubong ko siya ng isang mahigpit na yakap. Nilanghap ang kanyang amoy at hinalikan ang kanyang buhok. Tapos na, anak. Bulong ko. Tapos na ang lahat. Tumingala ako at nagtama ang aming mga mata ni Rafael. Walang salitang namutawi sa aming mga bibig, ngunit sa kanyang mga mata, nakita ko ang lahat. Ang pag-unawa, ang respeto, at ang pangako ng isang bagong simula. Binuhat ko ang aking anak at naglakad kami palayo sa bahay na yon. Hindi ko na muling tiningnan ang dambuhalang istruktura na naging saksi sa aking pagkadurog at pagbangon. Ang bahay na yon ay hindi na bahagi ng aking buhay. Isa na lamang itong monumento ng isang nakaraang kabanata na sa wakas ay naisara ko na. Ang utang na loob ay nabayaran na, hindi ng pera, kundi ng pagpapalaya. 5 taon na ang lumipas. Mula nang huling bumagsak ang kurtina sa entablado ng kasinungalingan. 5 taon na ang lumipas mula nang isinara ko ang kabanata ng Mayumi Alcaraz, ang martir na asawa. Ang Mayumi na nakikita ninyo ngayon ay si Maya de la Torre, isang babaeng ang mga kamay ay hindi nagawa sa putik, kundi sa bakal, at ang puso ay hindi nabalot ng pait, kundi ng pag-asa. Ang araw ay mainit at ang hangin ay sariwa. Dala ang amoy ng asin at ng kalayaan. Nakaupo ako sa buhangin. Pinapanood ang aking anak na si Mateo habang masaya siyang tumatakbo sa dalampasigan, hinahabol ang mga alon. Ang bawat halakhak niya ay parang musika sa aking pandinig. Mas matamis kaysa sa anumang tagumpay sa negosyo. Mas mahalaga kaysa sa anumang yaman. Siya ang aking pagbangon. Siya ang aking bagong umaga. Sa aking tabi ay nakaupo si Rafael.
Hindi kami magkasintahan, hindi kami mag-asawa. Ang aming relasyon ay mas malalim pa sa mga label na yon. Siya ang aking kanlungan, ang aking tapat na kaibigan, ang taong nanatili sa aking tabi ng buong puso nang walang hinihinging kapalit. Hindi siya naghangad ng romansang hindi ko kayang ibigay noon, ngunit nagbigay siya ng pagmamahal na aking lubos na pinahalagahan. Ang kanyang presensya ay tahimik ngunit matatag, tila isang malaking puno na nagbibigay lilim sa akin at sa aking anak. Kumakalat na ang pangalan ng aking Solstice Capital bilang isang kumpanyang hindi lamang nagbibigay ng financial solutions, kundi nagbibigay din ng ikalawang pagkakataon. Ang aking advocacy para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso ay lumago, at ang bawat kwento ng pagbangon na aming nasasaksihan ay nagsisilbing patunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nakikita sa kanyang pagiging sunod-sunuran, kundi sa kanyang tapang na tumayo at lumaban. Isang makapal na sobre ang dumating sa aking opisina, 1 linggo na ang nakalipas. Ito ay mula sa correctional facility. Hindi ko na kailangan pang basahin ang laman nito. Alam ko na, si Leonardo Vergara ay pumanaw na dahil sa matinding karamdaman sa loob ng kulungan. Ang kanyang pagkawala ay tila isang dahon na nahulog sa lupa. Walang ingay, walang bakas. Ang karma ay hindi laging madugo o maingay. Minsan, ito ay dahan-dahang gumagapang hanggang salamunin ang lahat ng nanatiling masama. Kinuha ko ang sulat mula sa aking bag. Hindi ko na ito binasa. Hindi ko na rin naramdaman ang dati kong galit o ang pagnanais na makita siyang magdusa. Ang nakita ko lang ay ang bakas ng isang nakaraang ako. Dahan-dahan kong pinunit ang papel at hinayaan ang maliliit na piraso nito na tangay ng hangin palayo sa amin. Ang mga piraso ay lumipad kasama ang lahat ng pait at sakit palayo sa asul na kalangitan. Ang pema ni Celine. Nakita ko siya minsan sa isang supermarket. Hindi na siya ang dating Celine na palaging nakangiti at puno ng kumpiyansa. May nakasama siyang bagong lalaki, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kislap at ang kanyang ngiti ay pilit. Para siyang isang ibon na ang mga pakpak ay naputol, pilit na lumilipad ngunit hindi na makalayo. Ang kanyang kapalaran ay ang mabuhay sa anino ng kanyang mga kasalanan, habang patuloy siyang hahabulin ng mga alaala. Si Doña Pilar, regular akong tumatanggap ng mga ulat mula sa nursing home. Hindi na siya tuluyang bumalik sa kanyang dating katinuan, ngunit may mga araw na siya ay payapa at kalmado. Hindi na ako bumisita, hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangan kong panatilihin ang kapayapaan sa aking puso. Ang pagpapatawad ay hindi laging nangangahulugang pagbabalik sa dati. Minsan, ito ay pagpili na lumayo upang pareho kayong makahinga. Tiningnan ako ni Rafael, walang tanong sa kanyang mga mata, tanging pag-unawa. Ibinigay niya sa akin ang kanyang kamay at mahigpit ko itong hinawakan. Hindi ito pagmamahalan na may halong pagnanasa, kundi isang koneksyon ng dalawang kaluluwa na nakahanap ng kapayapaan sa isa't isa. Inilapit ko ang aking anak sa aking dibdib, hinaplos ang kanyang buhok at tumingin sa malawak na dagat. Ang mga alon ay patuloy na bumabati sa dalampasigan, tila nagdadala ng mga bagong simula. Ang pagpapatawad? Oo, sa wakas ay napatawad ko na ang aking sarili sa pagiging bulag at mahina. Napatawad ko na rin sila, Leo at Selene, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ako ang karapat-dapat sa kapayapaan. Ang kapayapaan? Narito ito. Sa bawat haplos ng hangin, sa bawat halakhak ng aking anak, sa bawat tapak ng aking mga paa, sa buhangin na hindi na nakabaon sa putik. Sa huli, natutunan ko ang pinakamahalagang aral sa lahat. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pinakadakilang pag-ibig na maibibigay mo. Ang paghahanap ng kaligayahan ay hindi sa paghahabol,
sa kung sino ang kasama mo, kundi sa pagyakap sa kung sino ka talaga. Ang kwento ko ay hindi kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng isang babaeng nagpasyang mamatay para muling isilang, hindi para sa iba, kundi para sa kanyang sarili at para sa kanyang anak. Ang aking buhay ay naging isang buong kwento. Ang aking puso ay naging payapa. Ang bagong umaga ay sumikat na.